Uy, naka-live na tayo mga beshi. Ayan no. Hi guys! Oh, Gilbert, pa-share naman sa mga group at tapos i-share ko naman sa mga page, ha? Boss. Hello po sa lahat po ng mga... Ay, wala pa tayong viewer. May dalawa na. Ay. Ayan. Uy, may Hello po pito sa mga na. viewers. May Ayan. pito na tayong viewer. Guys, pa-share naman po para po maraming manood, para masaya, di ba? Para yung katulad True. sa mga dati nating mga live stream, ano tayo, 12 million views. Diba? Panalo. Diba? Ganon. I-share po muna natin. Wait lang ha. Sinishare ko na sa mga pages natin while si Admin Gilbert naman, sinishare niya na sa mga groups ng Buhay Call Center. Guys, nandiyan nga po pala ang ating special guest. Ito. Ay, hindi. Ito. Ay, mali. Ito pala. Si J. Erdy. Yay! Hey, J, pakilala ka naman sa kanila. Ako. Magandang hapon po, Madam Leona Jaka kay Gilbert. Salamat sa pag-imbita dito sa inyong session. Ako po pala si Jader Day. Isa po ako sa admin ng Buhay Call Center Agent page. Saka moderator sa call center ng Rambulan. Ay, Madam, pwede bumati. Sige, bate. Dinamit po pala yung mga kasama sa call center Rambulan Group. Siyempre, ang pinakamasipag si Tep at kasunod ay si Josephine, si Mikay, si Gilbert, saka siyempre si Liz, isa sa mga pinakamasipag, saka si Danny, at saka si Faith. Kasi yung iba, yun na talaga yung lagi ko nakikita ang pangalan talaga. Salamat sa inyong kasipagan kasi hindi naman natin yung iba ay medyo busy na lagi loon ng konti. Kaya salamat sa pagtugon. Especially kay Tep. Shout out kay Tep. Isa na lang, Madam. Gusto ko na sanang batiin yung yung mga tropa natin dyan. Ang Team Palual, kay Big Daddy JP, kay Paul Frederick Armido, kay Blessy, kay Alexis, kay Terence, at kay El na rin. Shoutout at kay Ronnie at Ruby. Ayun na nga po. Yes, thank you so much. And guys, mabuhay po tayong lahat. Welcome po sa ating Call Center Chican with Admin Gilbert, Admin Leona, and our special guest, J. Erday. So yun na nga, Jay, isa kang admin ng Buhay Call Center Agent. So, gusto ko lang malaman, ano yung ginagawa ng admin ng isang admin ng Buhay Call Center Agent? Sa pagkakaunawa ko, siyempre, ang kailangan maging aktibo kami sa pag-post ng mga meme at anything na related sa ating industry na relatable sa ating mga kasamang bayani at pwedeng joke, pwede rin sort of a little rant, sort of lang naman, yung hindi ka magbibigay ng negative vibe at konting inspirational at motivational na mga posts. Anything na makaka-relate talaga yung mga kasama natin bayaran. Kailangan active ka ron, tapos secondary yung pakipag-usap sa mga nag-message sa page, mga inquiries, kung ano naman yung nagagawa namin within such sources namin, ibibigay namin lahat. Pero kung namin kaya, dinadirect namin kayo. Halimbawa, yung issue is soba ng legal, ina-advise namin kayo na lumapit lang sa mga lawyers o kaya mga government offices na talagang mga sa inyo. Siyempre, most especially sa inyong HR or sa inyong manager, kung sila makapag-usapan niya yan. Yun lang naman po. O Jay, may tanong dito. What can you say sa issue ng sex and Google, sabi? Yun na nga. So, medyo, ano naman talaga yun eh. So, matagal na rin naman yan kasi matagal na rin tayo sa industriya. Marami naman talaga mga issues na nangyari.
Just that, yung nangyari yung sa Google is sobrang laki na ng loss. Kasi ganun naman talaga yun eh. Lahat naman ng companies, kahit naman hindi sa BPO industry, may mga scam, mga fraud na nangyayari. Pero naagapan naman yan kasi meron naman mga department ng lahat ng companies para umaction sa mga ganung nangyari. Ang nangyari nga talaga, sobrang laki na lang naging loss ng Google. At meaning ko, marami na apektuhan. Siyempre, kinuha yung account, marami nawala ng trabaho. Pero sa aking point of view, hindi naman talaga mag-pull out totally at hindi naman magiging domino effect yan kasi malaking nakukuha pabor ng US call center industry dito sa Pilipinas. Yung sa lahat, yung minimum, yung salary range natin dito, kung tutusin, 75% lang ng MRP or ng market value compared sa salary ng isang native American or offshore, yung sa States talaga yung office nila. So malaki pa rin ang natitipid nila. So, mas malaki pa rin yung profit na nakukuha nila. So, sa perception siguro ng isang negosyante, ng isang CEO or vice president ng isang call center company, naniniwala ako mag-stay pa rin sila sa Pilipinas. At pangalawa rin siguro yung batas natin, hindi kasing strict ng batas sa states. Sa atin kasi maraming yung mga ba mas tayo, compare lang natin na mas soft yung batas natin para sa US. Kasi nga, di ba sa US, pag sinabi ng you're fired, unlike sa atin, meron pa tayong due process. So, lastly, ang masasabi ko rin is, sana sa mga gumagawa ng gano'n, itigil nyo na yan kasi nga lahat naman tayo aware paano gawin yan. Huwag natin gamitin yung knowledge natin sa maling paraan na tayo isipin natin mga kasama natin. Lumaban tayo ng paano. Tama. At saka marami kasing nawawala ng trabaho kapag nangyayari yan. Maraming naaapektuhan. Saka dagdag ko doon na sinabi na mura kasi labor cost sa Pilipinas compared sa ibang bansa. So, kaya nag-boom talaga yung BPO industry simula nung nag-start sila dito sa atin. Totoo naman, I agree. And regarding with the Google at yung company, sobrang nakaka-alarma yun. Kasi kung nangyayari siya ng nangyayari, alam mo ba dun sa dati kong trabaho, hindi ko nasasabihin kung saan, may FBI agent talaga na nagpunta dun para i-escortin lang yung agent. So, nakakaya siya in a sense na may ganun pang level, alam mo yun. Tapos yun si ate, ikukulong ba yun sa Amerika? Kasi FBI agent yung di ba? Nakakaloka. Yung mag-abroad ka dahil ikukulong ka nila sa United States? Hindi ko bet yun, te. Kapag pumunta ka sa US dahil Yes, and regards nga pala sa 111 million people na nanonood sa atin ngayon. So marami pong salamat. So, tinatanong dito ni Twinkle Bell, skincare mo, sis. Sis, ano lang yan? Make-up lang yan, sis. So, ayan. Okay, thank you, sabi naman ni Dino. So, guys, I also want to invite you, si J. Erde, may Instagram po siya. Though private, pero kung gusto niyo po siyang i-follow on Instagram, that is JD Attitude on Instagram. You may also follow Ante, Bertong_Toots. Yes, ututin, charot. Well, Leona, Magalona naman for me. Yan. So, thank you so much. OJ, admin ka din ng call center Rambulan. So, ano naman ang call center Rambulan? Yung Rambulan, nag-start yun. Una sa created ni Madam Leon, napakasipag talaga ni Madam Leon, nakadaming created.
na sa YouTuber na nakaka-elite. So yung call center Rambulan, originally job aid group yon kung saan nagpo-post ng mga pwede mong pasukan ng trabaho sa BPO industry. Tapos nagsimula nung lockdown, di ba nga dahil sa pandemic, so parang naisip pa ni Madam Leona na magkaroon ng trick na parang from job aid gawing rambulan. Siguro kasabay na rin nung pumutok yung online rambulan na kumbaga ba nakakatuwa ng konti, yung konting asaran, syempre hindi naman natin maaalis sarili natin. Lahat naman tayo medyo bully, nagkakaibalan tayo sa level ng pambubuli. So yun na, nung start yung call center rambulan, nakakatuwa kasi ng mga unang araw, syempre isa sa mga naging super active nun. Nakakatuwa, ako yung inassign ni Madam Leona doon kasi unfortunately, medyo naglaylo tayo. Marami nangyari. Kaya salamat sa mga active nating admin ngayon. So yun na, nung maunang post, parang nakakasarap din pala sa feeling nung yung antagal mo nang kinikim-kim sa dibdib mo. May ipopost mo siyang ganyan. Tapos nakakatuwa din na yung kinikim-kim mo, hindi pa na yung kinikim-kim ng iba na sobrang nakaka-relate sila. Ang maganda rin doon kasi nga, compared naman din sa original na online rambulan, ikaw kumpara mo sa call center rambulan. Yung rambulan natin is within our industry. So talagang lahat tayo nagkakaintindihan na ayaw nga, sentimiento ko rin yan. Ayaw nga, nakaka-relate ako dyan. So from sort of ranting, parang naging katuwa na rin siya. Kasi mga office jokes na, office humor na sobra ka talaga makaka-relate. Yun lang, madam. Pero yun pala, pahabol ko rin, may restrictions ang rambulan. Sabi nga kung sa boxing, hindi ka pwedeng manipa, suntok-suntok lang. Siyempre, kailangan natin sumunod sa Facebook community guidelines. Yun lang po. Yes, thank you so much, Jay, for that information. So, yun nga, rumble lang, walang personalan. And I also want to add na ginawa po namin yung call center rambulan, hindi talaga parang mambuli. Kung baga parang, kung gusto mo lang din mag-rant or whatsoever, you can do that on the group. O kaya naman, kung gusto mo lang maki-join sa mga kung ano-anong bangayan doon, alam mo yun, healthy naman dapat. Kumbaga healthy conversation, wag naman yung personalan, yung tipong, kasi may mga binablock kami doon, yung tipong sasabihin nila na yung anak mo ang pangit-pangit, o kaya naman shoot ang ginamels siyang ginakers mo. Alam mo yun, kapag nagdadamay na sila ng family members, nagdadamay na sila ng mga mahal sa buhay, allergic ako dyan, binablock na namin yan kagad. Ganon. So yun na nga. May nagtatanong dito, sabi ni Dino, ano po mas prefer nyo, work from home or work on site? So ano sa tingin nyo ang mas bet nyo, sabi niya? Ikaw muna, Jay. Sa tingin ko lang sa panahon natin ngayon, dahil sa pandemic, mas maganda yung work from home. Kasi hindi parang siyang parang borderline lang na parang hawak mo yung oras mo. Parang lang naman. Kasi syempre kailangan mo pa rin pumasok ng 9 hours. Pero compared naman nung papasok ka ng trabaho, 'di ba? Kasi minsan sa sobrang tindi ng traffic sa Metro Manila, lalo na pag nandito ka sa Metro, parang ako nun yung office ko, parang ang layo lang yata. Wala pang 1 kilometer yung distansya ng apartment ko dito sa dati kong office. Pag inabutan ka talaga ng rush hour, sabi ko sa'yo, 1 oras pa lang, usad pagong ka talaga. So talagang, lalo na pa nagko-commute ka. So yun na masabi ko na, syempre, ang pag gano'n, halimbawa, pasok mo alas 12, gigising ka ng mga 9 a.m., magpe-prepare ka ng sarili mo para sa biyahe. Unlike halimbawa, pag work from home ka, kaya ako nabanggit na parang hawak mo oras mo. Halimbawa, pasok mo 9 p.m., kahit gumising ka ng 8:20 p.m., okay na yun. Gising ka, magkape ka, maghilamos ka konti nang magising ka na matanggal yung antok mo. Tapos, sabi nga, kahit naka-underwear ka, pwede naman kasi nga, yun, di ba, mas magiging progressive ka na, halimbawa, may mga sideline ka, imagine within 24 hours, tulog ka na yung 8 hours, pasok ka ng 9 hours. Tapos yung remaining hours na yun, pwede kang maging productive na marami kang pwede magawa. Sort of parang hawak mo yung oras mo. So I prefer work from home.
Thank you so much, Jay, for that information. What about you, Admin Gilbert? Sa ngayon kasi, dahil may pandemic na, mas prefer ng karamihan kasi is yung work from home. Unfortunately kasi, may mga accounts tayo na, alam mo yon, hindi pinapayagan ng clients na magpa-work from home yung mga tao nila. Kahit gustong-gusto man natin, pero kung yung client mismo is ayaw. Ang kagandahan naman kasi nun is, yun nga, tulad nga sinabi ni Jay kanina, kung tulad niya, pasok ko is 1 a.m., 1:30, gigising ako alauna. Pagkagising ko, set up, tapos ayan, makakapag-set up na ako. Then, pwede na ako mag-log in. And then, ang risk kasi nun is first, hindi nakikita kasi na mga nakakataas sa atin kung ano yung mga pinaggagawa natin. Tapos, yung mga, syempre, kung barkada mo na yung mga teammates mo, nakakamiss din. Yung mga kulitan sa office, yung mga real-time na engagement, na unlike kasi ngayon, Diyos ko, puro Teams, Skype, Zoom, ayan, mga ganon. So, yun yung mga, kumbaga, disadvantages ng working from home. Yung mga galawan sa office. Thank you so much for that information. Sa totoo lang guys, ganyan din. May advantage and disadvantage. Yung advantage kasi ng work from home setup, gamay mo yung oras mo. Totoo. Hindi katulad ng pumapasok ka sa work. Parang ako kasi, dahil nas pa ako and bandang pa ako, payatas pa. So, I allot to 2.5 hours of travel kasi ayokong mali. So, parang kung ang pasok ko ay 3 p.m., 12:30 pa lang, dapat nakaligo na ako, kumakain na ako kasi kailangan nakaalis na ako ng bahay ng 12:30. Tapos may mga times na sobrang aga ko naman, di ba? Alauna pa lang or 2:00 pa lang, nasa work na ako. So, tambay lang ako doon. Alam mo yun, hindi masyadong gamay ang oras kapag pumapasok ka sa trabaho. Hindi katulad ng work from home, kahit alauna ka gumising or 2:00, tapos ang pasok mo 3:00, pwede kang gumising ng kahit 2:30. Minsan nga kahit hindi ka maligo, kaya mo pumasok, di ba? So, mas mas convenient and mas marami kang magagawa kapag ganun kasi hawak mo yung oras mo. And tulad ko ngayon, based from experience, work from home din po ako and nakakapag-YouTube ako ngayon, nakakapag-live stream ako ng ganito. Ano mo yun, parang nagagamit ko yung spare time ko to a lot of things. And marami ako nadidiscover sa sarili ko. So, napaka-beneficial niya. Pero may mga disadvantage din kasi ang nangyayari, may mga call center agent, hindi natin nila lahat, maraming call center agent ang mga pasaway. Yung tipong magre-reason out na lang na brown out dito sa amin, walang ilaw, pero may ilaw naman pala. O kaya naman wala daw internet, pero online naman pala sa sa PlayStation Kineme. Minsan ano mo 'yun, napapansin mo or nakakagawa ka ng paraan para mag-offline ka. To the point na may mga companies na nagbabayad sila ng ahente pero hindi ka nagiging productive. And kapag ganun kasi ang nangyayari, madami tayong pwedeng mawala, yung pwedeng sabihin ng client, ay hindi productive tong site na to. Ilipat natin siya dun sa iba, ganyan. May possibility ganun eh. Or may possibility na mawala yung account or mawala ng trabaho yung mga colleagues mo kasi productivity pa din talaga ang hahanapin ng client. Kasi kung hindi tayo nagiging productive, kumbaga, kikita nga yung kumpanya kasi nandiyan ka pero wala ka namang calls or wala ka namang chat or wala ka namang nasasagutan na email. So, yun yung nakikita kong disadvantage ng work from home, especially dun sa mga hindi tapat na call center agent. Ganon. So, yun na nga.
So, mas sabi dito ni John Paul, mas masaya pa rin na mag-work sa office, libre aircon, kaysa dito sa house, mainit, ingay pa ng aso ko. Yun nga guys, kung naririnig nyo, may aso din na nagtatakol sa background ko, at saka may mga manok. Yung din sa YouTube video ko na may mga tumatahol na aso at saka manok, real time yun guys, hindi yun hindi yun sound effect. So, yun din, isa din yun sa disadvantage. Kaya talagang napilitan ako bumili ng noise cancelling na headset. Yan, may noise cancelling akong headset. Binili ko talaga siya. Kasi nga, ayoko marinig ng customer ko na nagtatahulan yung mga aso tsaka nagtiktira yung mga manok. Yes. Pero, Jay, gusto ko malaman, single ka pa ba? Hindi niya po nasagot mga kapatid. Bali sa SSS ko, nakalagay pa rin sa level. Pero madami na rin pala akong comment. Sasagutin ko lang. Ay, nakalagay doon sa comment, ba't daw nawala yung call center Rambulan. So, yun nga po kasi mga kapatid, meron po tayong Facebook community. So, bigyan ko lang kayo ng konting sisimplihan lang natin, i-simplify ko sa inyo. Halimbawa kayo, di ba nagpo-post kayo ng mga, halimbawa, subukan nyo nag-post ng mga sensitive or mga nudes. Di ba, mababan kayo for 72 hours. So parang ganoon din po yung nangyayari sa call center Rambulan group. Pag nasilip po yun ng Facebook na merong isang post na na-approve penalty sa buong group, pwede itong maban ng mga 72 hours or ang worst, ma-shutdown yung buong page. So anong nangyari nga, though Rambulan yun, kami na mismo yung nagpupulis kung meron bang against sa community ng Facebook. Kasi pag nakalusot sa amin yun, yung mismong Facebook ang magpo-police sa buong group. At pag meron silang nakita doon na against sa community standards, sobrang haba po ng community standards. Kung wala po kayong magawa, basahin nyo po. Mga isang oras at kalahati yung basahin din yun, kung mabilis kayo magbasa. Sobrang daming bawal. So kaya nga minsan, wag sana kayo magtatampo kapag yung post nyo ay hindi namin ina-approve. Isa lang ibig sabihin nun, sablay po siya sa community standard. Iniiwasan na namin yung worst case scenario na ma-shutdown yung buong group. Alam niyo ba, meron talagang group na na-shutdown yan. Yung group na yun, halos meron silang 2 million members. Pero dahil sobrang free to all na yung pagpo-post, na-shutdown. Ayun, kaya naman po ganyan. Yun nangyari sa amin dati. Na-ban lang kami ng mga for a couple of days. So ngayon, medyo naging mas strict sa pagtingin namin ultimo sa mga comments nyo. Kaya ako napapansin nyo, bigla kayo na-mute sa mga 12 to 72 hours. Sabihin, meron kayong comment na offensive / against Facebook community. Huwag niyo po sabihin na yung mga admin ng Rambulan ay soft o mga pabebe. Meron lang tayo talagang community standards. Yun lang po. So much, Jay, for that information. Pero hindi mo sinagot yung tanong ko kung single ka pa. Walang sound. Uy, Jay, single ka ba? Pwede mo, nakamute. Alam niyo guys, mahihain po talaga yan si Jay. Ayun, sagutin. Hindi, ang sagot ko dun, sa government ID ko, single pa rin po ako. Pero yung status mo talaga. Gusto kong malaman. Kasi kaya rin kita gines dito para ibenta kita. Ibibenta ba kita kung single ka or hindi? May na-signal ko na. Sige, ang sabi ko na lang dyan is,
Ang hina talaga na signal ko. Totoo. Pero meron tayong sabihin na natin meron tayong Special someone. Special someone. Basta may ganun. Okay. I mean, parang meron tayong nasa pedestal. Meron tayong nasa pedestal. Yun lang masasabi. Ang tara yung nasa pedestal. So, wag na nating pilitin si Jay. Hindi po siya single. Kasi meron na po siyang ilalagay sa pedestal. Charot! So, yun na nga. Maraming salamat, Jay, for that information. So, sa totoo lang, i-mute ko talaga si Jay ngayon kasi, nag-feedback kasi. Parang naririnig ko sarili ko. Ganon. So, yun. So, maraming salamat din sa mga nagko-comment and sa 60 million pong nanonood sa amin ngayon. So, marami pong salamat. So, guys, I just want to inform you na si Admin Gilbert, etong si JR Day, meron po kaming mga Instagram. So, si JR Day po, ang Instagram niya po ay J The Attitude on Instagram. While si Ante naman, Bertong Toots, Bertong_Toots. Yes. Ayan, nandiyan sa screen. Bertong Toots on Instagram. Well, ako po ay si Leona Magalona. Tapos, Buhay Call Center Agent, Instagram is BCCA2016. You can also subscribe to our YouTube channel. Ako po may YouTube channel po ako, Leona Magalona. And for Buhay Call Center Agent, that's Buhay Call Center Agent on YouTube. So, yun. Marami pong salamat. So, sabi naman dito ni Josephine Matarban, read Bet, the lines daw, wala naman nakasulat. Wala ba nakasulat? Kita nyo naman, di ba? Yung gumagalaw. So, yun. Tapos, ang sabi naman dito, shout out sa mga call center, Rambulan Call Center, Lambingan. Sabi ni Vanessa, ayan, member ng call center, Rambulan and Call Center, Lambingan. Well, bakit kapag sumagot, nawawala po yung signal, Kuya Jay? So, yun na nga. Minsan pa si Jay po ay mahiyain. Sobrang mahiyain. So, yun. So, talaga, yes, Jay. kaya ako na. Yes, Jay. Hindi, minsan talaga naniniwala ako may mga bagay-bagay na yun tayo lang din yung ginagawa natin complicated yung bagay. Minsan kaya din talaga natin. So, siguro ang masabi natin na quote-unquote na it's complicated. Siguro at the end of the day, tayo na yung dahilan ba't nagiging complicated ang mga bagay. So, kahit lang nakaka-tune natin, pinipilit natin maging tanga-tangahan pagdating sa kanyang bagay. Yun ang masabi. Yes. So, maraming salamat, Jay. Ito naman ang sabi ni John Paul Hernandez. Admin Jay, against yan sa community guidelines ang di pag-amin kung single or hindi. Beke naman. So, sabi naman ni Vanessa, ano si Jay? Erday? Mahiyain? So, yun. So, guys, hindi Sige, Gilbert. Ayan, so yun nga, mahihain po talaga yan kung nakikita po yan in person. Mukha lang po yung tarantado, pero mahihain po talaga yan. Uy, ang pogi kaya niya ni Jer sa personal. Sobrang gentleman nga niya eh. Oo. Oh, yeah. So, short. Yes, sobrang gentleman niya. Grabe. Kasi nung may nalasing na girl sa job natin, siyang umalalay simula nung pauwi. Inalalay niya talaga. Hinatid niya pa. Saan ka pa? Hinatid. Hanggang dun sa bahay. Oo. Oo. So, guys, sobrang gentleman niya. Nakita ko talaga nasusuka-suka na si ate. Humihiga na sa may kalsada. Inaalalaan pa rin ni Jay. Kahit lasing din siya, kahit medyo tipsy din siya.
Hinuli na ng guard ng babae. Madam, tulog So, lang. yun. 8 hours So, na ilagay tulog. natin si Jay sa spotlight. So, Jay, nakikita ko nagla-live ka din minsan sa sa call center Rambulan. Ba't ang bilis ng signal mo doon? Ba't di tambagan? Ba't parang delayed din yung tawa? Parang ano lang eh. Nagulat nga rin ako. Kasi parang doon na ba? Ano network mo? Ano network mo? Globe, madam. Globe. Globe, Anti-naka-globe ka din, di ba? Ngayon, oo. Wala pa kasi yung convert. Oo. So, eto guys, ito yung dalawang globe. Ito yung globe na mabagal. Ay, hindi. Ito pala. Ito naman yung globe na mabilis. Depende talaga siya sa location. Oo. Actually, hindi naman sana, madam. Wala kami ngayong meet today. Ito kami pareha sa technique sa pinagkama. H1CJ Kaya nakita ko siya sa labas. Nakikinda siya. Honest mo. Talaga? Naglalako yan. Oo. Nung live natin kay Ruru. Oo. Hoy. So, minute ko muna talaga si Jay kasi nagpi-feedback talaga siya. At saka kanina pa siya nakapikit, oh. Nakalagay, pala, happy birthday po pala sa aking tatay. Ay, hinahanap na po ako ng nanay ko. Uy, happy birthday sa tatay mo. Pupunta ka ba ngayon ng Bulacan? Hindi ko pa alam. Baka bukas. Inasawan. Marami So, yun. problema sa araw yun eh. So, yun. Thank you so much. And happy birthday sa tatay ni Gilbert. So, sabi dito ni Julian, nakitulog din siya. Di na niya kinaya. Char. Alo ko, chismis yun. Tapos sabi naman ni Josephine, inalalayan, nalumpuin. So, sabi namin ni Seth, Madam Leona, bakit delayed yung tawa? Signal, Madam. Signal, Madam. Diba? Nakakatuwa, diba? That's why ang Philippines po is one of the slowest internet in Southeast Asia. Tayong may isa sa pinakamabagal, 6 Mbps ata ang pero kung iaano mo sa iba, umabot sila ng mga 42 Mbps, yung parang na average na nila yun. Mga 'di ba? Paano pa Korea, mga Singapore, 'di ba? Nalakas ng internet. Dito sa atin 6 Mbps talaga, te. So yun. Ito na yung third telco natin nag-set up na sila. Sana talaga. Kasi nag-e-effort naman din government na magkaroon ng pangatlong telco company para naman magkaroon talaga tayo ng competition, stiff competition. Kasi dati tatlo naman talaga ang parang telecommunications company. Kaso nga lang na-absorb ni Smart PLDT si Sun Cellular, di ba? So, ayun. And hopefully talaga magkaroon tayo ng improvement kasi maraming pong call center agent kayo na ang namumroblema sa internet. Legit yung karamihan legit na may issue sila sa internet. Kaya hindi sila makapag-calls or makapag-chat or makapagsagot ng email. Doon sa email and sa chat, kakayanin yung mga 5 Mbps, ganyan, mga 3 Mbps. Pero kapag calls, kailangan talaga mataas ang bandwidth. Kasi kapag mabagal yung internet mo or intermittent, ano yan? Lafes? Wow. Nice. So, yun nga. Going back, kapag mabagal kasi, nawawalan ng signal, yung kausap nila nagiging choppy.
So kapag naging choppy, walang mangyayari. Ang buti na lang karamihan ng mga karamihan ng mga company inaalaw na nilang sabihin sa mga customers nila na they're working from home. So if there will be like internet problem or system problem or outage, pwedeng sabihin ni agent na mag-outage spill. Sa amin ganun eh. Pwede ka mag-outage spill kapag meron kang issue, tapos kailangan mo lang i-track yung outage mo na yan para ma-justify na nagkaroon ka talaga ng issue while taking in calls. So hopefully, mapabilis man lang natin yung internet natin para yung mga nag-work from home, kayanin. Kasi guys, sa totoo lang, sabi nga, congested na daw talaga ang internet service sa Philippines kasi nga, maraming gumagamit ng internet ngayon, maraming gumagamit ng internet bandwidth. So, lalo pa ngayon na karamihan ng mga call center agent nag-work from home, tapos home study din yung mga bata, yung mga estudyante, lahat gumagamit ng internet. So, sabi dito ni Maria Alexandria, pa-shoutout po sa amin mga nesting pero walang support. Nangyayari yan. Kasi lalo kapag work from home, minsan walang support. 966 Mbps sa AT&T internet, 1,000 dito nga. Sabi naman Josephine Charette, kasi nagpakita nga si Auntie ng LaFest. At eto naman si Enzo, yes, low net means no work, no pay. Sad. Totoo yan. So kapag nagkaroon ka ng issue, sa amin, I'm just telling myself dun sa account namin, kapag walang internet, tapos umabot ka na ng 4 hours, i-VTO ka na. Kasi wala nang chance na, bababayaran ka for 4 hours, wala kang internet, di ba? Or brownout. So, wala silang magagawa kundi i-VTO ka kasi wala kang maitutulong. Malulugi pa yung nagpapasahod sa'yo kapag wala kang na take in calls, di ba? Hindi mo rin naman kasalanan kasi wala kang internet, so BTO ka na lang. Ganon. So Jay, kamusta naman ang pagla-live mo? Ano yung mga topic mo karamihan sa mga live stream mo sa call center Rambulan? Yun madam, yung mga yung mga gusto ko lang kasi talagang syempre paano ba? Hindi ako makapag-compose. Nag-slow din yata yung utak ko ngayon. Hindi kasi ganito, gusto ko rin mag-share kasi syempre hindi naman mawawala sa atin yung bilang tao. Pag may nakikita tayo, pag matagal lang tayo sa industry, may nakikita tayo na para bang gusto nating baguhin or gusto man nating i-share sa ating kapwa. Kaso wala naman tayo sa parang position para magsabi nun. So, naisip ko, gusto kong gawing medium yung group para mag-share naman ng mga, naniniwala naman ako, makabuluhan yung sinasabi ko kasi nag-share ako ng mga tips kung paano mag-rapport, mga tips paano mag-overcome ng rejection pag may sa mga sales. At yung mga insight ko about sa ating industry, kung bakit maraming bashers, maraming parang mga bad feedback. So far, yun pala naman po yung mga naging content ng pagla-live ko. Tapos, feeling ko naman kasi may mga tao naman sabi, appreciated na yung mga binigay kong tip. Kasi naman try and tested, subok na talaga. And it worked for me, so best believe it would work for you din naman kung gagamitin mo din na maayos. Yun po. Yes, thank you so much, Jay. And napapanood ko naman yung mga live stream mo and totoo, may sense. And for sure, marami kang matutulungan ng mga call center agent din, especially yung mga newbies. Kasi based dun sa mga sinishare mo, based from your experience yun eh. And for sure, marami silang magigets doon at saka matututunan ng mga lessons which they can also apply kapag sa work na nila. Yes. So, Ante, kamusta naman ang mo? Kamusta naman yung pagkanta mo? Ante, kaya na natin yan gawin ngayon. Tingnan mo, meron na tayong pa-video. Okay, sana gumana. Paano naman meron tayong Waldes 5? Waldes 5?
Oo, voltage 5. Tama. Patin. Ano, ante? のいがそう戦いの海へ飛び込むな戦いの末 Ante ko naman. ぬくもりを信じ合う5人の仲間 Guys, commercial lang to guys ha. Sa lahat po ng 46 million po nating mga manonood, gusto lang namin na ma-distress kayo, di ba? Distress ko kayo kapag Oy, ante, ano bang gusto mong kantahin? wala. Dali, kaya na natin siya ngayon. Nagagawa ko na eh. Yan na ano. Ano? Kasi yan na ayos. Joke. Anong kanta? Wala. Wala, hindi ko papakanta. Uy, dali na. Oh. May nagre-request dito. Ang sabi, Ray Earth theme song naman daw. O, alam mo na, Magic Night Ray Earth, pinagpraktisan natin dalawa to. So sa 38 po naming televiewers, kakantahin po namin ang theme song ng Magic Night Ray Earth. So ipopost ko na po ang Gcash ko. so yun lang nga. Baka may maniwala, sabihin nila nang bubudol tayo. Pero yun guys, commercial lang naman. So syempre ayaw naman namin ma-stress kayo, diba? Kasi medyo ano. So may commercial ng Clear. So yun. Iba na Eh meron ding Uwishi, Smart Fee. O bet mo ba yun? face mask and O yan na auntie Magic Night Ray Earth to. Ano? Magic Night. Auntie. O Jay, sumabay ka. Ante, ano na? Magsapansa na. Iroga akaku sumatate yuku Machurori chodai Kono mama kasa ni sarawarata ni Itsumo tomera hadouro Makaraki machi de kuriashite kita kedo Nashikire ni tetsuruku wa Naranasai Nomaranai Mirai o Mezashite Mitsurenai Nerai o Nagishimete Irowasenai Kokoro no jinsu Itari no basho Salamat po. So, madam, pa-request ng song Inseparable by Natalie Cole. Inseparable daw. Tapos may nag-request ulit, Hello by Adele. So, mukhang kailangan ko na talagang i-post ang Gcash ko dito Eto na Fuck. So, pagbibigyan ba natin yung mga request nila? Kasi meron pa naman tayong mahahab. Ha? Hindi ko alam yung mga kantang yun. Ano ba to yung Inseparable? Ano ata to yung Inseparable? Bet nyo ba yun? Tapos yung hello, yung hello. Yung hello. Hello. Hindi ko kami sabi. Hello. So yun, maraming pong salamat. So sana naman natuwa naman kayo kasi gusto ko na talagang matry yung V8 ko kaya pinagtripan ko din. So Jay, alam ko pinagpapawisan ka kahit hindi ka kumanta.
Kumanta ka naman. Kumanta ko eh. So, yun. So, Jay, kung sakasakali, imbitahan mo naman yung mga subscribers natin or yung mga followers natin sa Boy Call Center Agent to join Call Center Rambulan. Ayun po, shout out sa mga likers ng Buhay Call Center page at sa mga top sa mga top fan. May mga badge na po kayo, pwede nyo ibida yan. Tapos, paki-visit din po yung aming Facebook group, Call Center, KO Center, Rambulan, tapos mag-invite na kayo ng mga friends nyo. Bigyan ko, sirahan ko rin yung parang stereotype ng iba na akala nila under the impression sila na pagrambulan na parang wasa ka ng pagkatao doon. Kaya yung ibang nasa management, yung mga non-agent, ayaw nilang jumuin kasi under the impression sila na parang ganun daw na puro kachipan, which is not. Gaya nga nasabi namin, ang karamihan ng mga kasama mo rito yung mga nasa call center industry. Lahat naman siguro tayo may certain, pare-paras tayo ng pag-iisip. Tapos, nandun kami mga admin na nagmamoderate ng group. Kaya huwag kayong mag-alala, masaya doon. Again, Call Center Rambulan. Meron din po kami pala ng GC group chat. Sa group chat, every 9 p.m. or 10 p.m. meron po kaming chativity. Yung chativity para po yung kay Tito Boy Abunda. Magtatanong kami ng mga question at magpa-participate lang kayo. At yung mga question na yun is masaya, minsan naughty, minsan serious, minsan funny. So yun ang search ko ang Center Rambulan Group. At mag-join din po sa GC. Ang pagdadagdag namin ng member sa GC is every Sunday until 8 p.m. po. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you so much, Jay, for that information. So, yun na nga po, effective po kasi nitong September, etong si Ante, ano na po siya, mawawalang POC na siya ng call center Rambulan. So, ang magiging POC dun po ay si Tep at saka si Mikay, and si Jay po part po siya ng mga admins ng call center Rambulan. So, si Ante po kasi ay magpo-focus na po ulit sa Buhay Call Center Agent LGBT Club, LGBTQ plus club, kasi po doon naman po talaga siya nagpo-focus talaga. Pero nitong nakaraan po kasi na maraming issue yung call center Rambulan, like for example nung na deactivate nga po yung group namin. Kasi just to inform you people, marami na po yung members ng call center Rambulan. Tapos nagkaroon pa yan ng ng poster account. Poster account. yung buhay calls, din sila mga dating members, tapos gumawa sila ng sarili nilang parehas pa ng pangalan. Call center Rambulan din. Oo. Pero wala na akong balita doon kasi yun lang naman yung narinigan ko doon. Sabi ko, may isa pang call center Rambulan, tapos ginaya din yung logo. So sabi ko, parang copycat. So I'm not trading anything. I'm just telling the truth and nothing but the truth because the truth will set us free. So yun. Pero ang maganda naman po sa call center Rambulan, nung time na kinumplain namin yung kay Facebook, na naman siya, na balik naman siya ulit. Pero nung time kasi na yun na parang nag-worry kami, yun yung time na gumawa kami, parang kinonvert ko yung isa pang group na Call Center Rambulan 2.0. So yung Call Center Rambulan 2.0, Call Center Rambulan din po yun, pero pausbong pa lang naman siya. Kasi yung Call Center Rambulan 2.0, meron po siyang, wait lang so I'll check the group. Sa Call Center Rambulan 2.0, eto kasi, kaya 2.0, kasi we make sure na legit lang po yung mga account na magjo-join. Kasi nung nandoon po sa may Call Center Rambulan main group, marami po kasing poster, ang lalakas ng loob. So, ang ginagawa nila, post lang sila ng post ng mga kung ano-anong gusto nilang i-post, pero comment din sila ng comment ng mga kabastusan, minsan may mga nude pictures mang kino-comment. So medyo na-stress kami doon. Tapos marami na kasing members na poster ever since. So
yung main group, parang inano pa namin, nilinis pa nila Mikay at saka nitong si Ante. So, sa call center ambulan 2.0 yan, 3,000.7 pa lang yung members, 3,000 may get. While dun sa main group, nasa ano na po yan, nasa 93,000. Oh, 'di ba? Hindi nakikita kasi malabo. Pero yan po yung logo. So kapag naghanap po kayo ng group, yan po yung logo ng call center ambulan. I-ano nyo na po siya, i-check nyo na po siya sa Facebook. Group po yan. Pero meron din po kaming ginawang call center ambulan Facebook page wherein yung mga admins and moderators ng call center ambulan gumagawa ng memes sa group. So yan, gumagawa sila memes. Yeah, so check nyo rin po itong page namin kasi marami po kayong makikitang mga cool din na memes dyan. Mga gawa ni Admin Bugoy, Admin Chromes. Pero yan po si JR Day, admin po kasi ng Buhay Call Center Agent yan. So nire-require ko siyang sa Buhay Call Center Agent gumawa ng meme. So yun, sila Chromes, sila Bugoy, sila Pinang, yes, si Twinkle, si Liz, si Faith, yan. Sila yung mga active na gumawa ng memes doon. So check it out. Doon sa page namin na call center ambulan, nasa ano na to, 9,957 57 likes. Konti na lang, mga 43 likes na lang, nasa 10,000 na to. Yay! So yun, sana po supportan niyo po ang call center ambulan on Facebook, sa group at saka sa page namin. Marami pong salamat. So, sa 54 million po na nanonood ngayon, before we end this, kakantahan po namin kayo ulit. Ante, anong gusto mong kanta? Kakantahan mo sila. Dali, no? Para naman para naman sabihin ng mga members natin dito na hindi tayo kumbaga para may entertainment value din, diba? So may natutunan na kayo sa chikahan namin, meron din kayong entertainment. So kakantahin natin yung theme song ng Sailor Moon. Sailor Moon. O Doraemon na lang. Mas bet ko yung Doraemon eh. Ano ba ito? Doraemon. Oo, dalawa na yun eh. May luma na kabago. Yung luma yung epic eh. Oh. Palakpakan! So sa 41 million po nanonood, sana ma-enjoy nyo po ang Doraemon. こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、なんだいいな、泣かれてくれる、不思議なポッケで離れてくれる。空を自由に飛びたいな、はい、飛びくった。なっても大好き、ドラえもん。Bet nyo pa yun. So sabi ni Daniel, Doraemon. So sabi naman ni Tito, Botes 5 na lang. Kinunta ko na yan soon ako kanina. So kakantahin pa natin ang correct. Charot. So yun na nga guys, marami pong salamat. Sana na-enjoy nyo mga pinaggagawa namin dito with Admin Gilbert and etong CJ Erday. Marami pong salamat. Sana po na-enjoy nyo ang aming pong call center chikahan for today. At next week, abangan nyo po, isa na naman pong admin namin ang guest. Puro admin ang guest dito, mga beshi. So, sa next po naming episode, si Christine C. naman, ang atin pong i-guest. Hopefully, kumanta rin siya. Diba? Yes. So, sa lahat po, 35... So sa 35 million po naming televiewers, abangan niyo po kami next week. And again, this is Admin Leona with Admin Gilbert and Admin J.
And we are now going to sign off. Bye-bye, guys. And hopefully, abangan nyo rin kami ulit next week. Bye-bye!